Paano kung sabihin kong may isang uri ng baka na kayang paatrasin ng isang tigre? Hindi ito karaniwang toro sa loob ng bakod. Isa itong wild na hayop na halos kasing bigat ng isang maliit na kotse at punong-puno ng lakas na hindi kayang pantayan ng kahit sinong bodybuilder. Lumaki tayong may maling pananaw tungkol sa mga baka at ngayon ay itatama natin iyon. Kapag sinabing baka, ang naiisip ng karamihan ay mabagal, maamo, ngumunguya ng damo, at naghihintay lang nagatasan. Mukha silang walang kalaban-laban, parang hayop na kaya pang itulak ng isang maliit na bata. Pero sa totoong kagubatan, malayo sa mga bukirin at farm, nabubuhay ang mga ninuno at mga malalapit na kamag-anak ng mga alagang baka. At ilan sa kanila ay parang naglalakad na tangke, mga dambuhalang hayop na kayang baliktarin ang araw ng kahit mabangis na mandaragit. Mayroon lamang 13 kinikilalang uri ng wild na baka sa buong mundo. Matatagpuan sila sa Asia, Africa, Europa at Hilagang Amerika. Nakalulungkot, may ilan sa kanila ang tuluyan ng naglaho. Ang mga natitira ay patuloy na nakikipaglaban para mabuhay at ang ilan ay kayang patumbahin ang isang tao nang hindi man lang bumabagal. Kaya pinagsama-sama ko ang lahat ng 13 species at niranggo sila mula sa pinakamakapangyarihan hanggang sa pinakamaamo, kasama ang paliwanag kung bakit sila napunta sa bawat pwesto. Manatili hanggang sa dulo dahil ang nasa number 1 ay isang hayop na kahit ang mga tigre ay pinipili silang igalang kaysa subukang kalabanin. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 1, the gaur. Sa unang pwesto, at kinikilalang pinakamakapangyarihan sa lahat ng 13 uri ng wild na baka, ay ang gaur. At sa totoo lang, wala itong halos katapat. Ito ang pinakamalaking wild na baka sa buong mundo. Ang isang malaking lalaking gaur ay maaaring tumimbang ng hanggang 1,500 kilo. Mas mabigat pa sa isang maliit na kotse. Isang dambuhalang hayop na nakatayo sa 4 na paa at halos puro kalamnan ang katawan. Umaabot ito ng 7.2 o 2.2 meters ang taas sa balikat, kaya ang likod nito ay mas mataas pa kaysa sa karamihan ng tao. May makapal itong umbok ng kalamnan sa kahabaan ng likod na nagbibigay rito ng anyong parang araw-araw nagbubuhat ng mabibigat na timbang. Ang malapad at matigas nitong noo ay nagsisilbi ring parang natural na pambangga. Sa India, tinatawag din itong Indian bison, ngunit hindi iyon ang tamang pangalan dahil hindi ito kabilang sa tunay na mga bison. Ang mas kahanga-hanga pa rito, ang gaur ay nakatira sa mga kagubatan ng Timog at Timog Silangang Asya, kaparehong tirahan ng tigre, ang pinakamalaking uri ng pusa sa mundo. Ngunit kahit ang tigre, na kinikilalang hari ng kagubatan, ay kadalasang iniiwasan ng isang malusog na adult na gaur. Napakalaki nito, napakalakas at handang lumaban kapag kinakailangan. Kung susubukan mang umatake ang isang tigre, karaniwan nitong pinipili ang mga batang gaur, matatanda o may sakit. At kahit ganoon, kailangan pa rin nitong maging maingat. Ang isang malusog na adult na gaur ay isa sa iilang hayop sa mundo na mas gustong iwasan ng tigre kaysa sugalan ang laban. Malakas, kalmado, at matatag na parang pader, walang duda kung bakit ito ang nangunguna sa listahan ng pinakamakapangyarihang wild na baka. Number 2, wild water buffalo. Sa ikalawang pwesto ay ang wild water buffalo o ligaw na kalabaw. Kung ang gaur ay parang isang bodybuilder, ang wild na kalabaw naman ay maihahalin tulad sa isang mandirigmang may napakalalaking sandata. Ang isang malaking lalaki ay maaaring tumimbang ng humigit kumulang 1,200 kilos, kaya kabilang ito sa pinakamabigat na ligaw na baka sa mundo. Ngunit hindi ang bigat nito ang pinakanakakatakot, kundi ang napakalalaki nitong sungay. Ang wild water buffalo ang may pinakamahahabang sungay sa lahat ng wild na baka. Ang mga ito ay malalaki, kurbado, at maaaring umabot ng mahigit 6.6 feet o 2 metro mula dulo hanggang dulo. Para kang nakatingin sa isang napakalapad na manibela na mas malaki pa sa isang pintuan. Ang kaibahan lang, ang mga sungay na ito ay gawa sa solidong buto, matutulis ang dulo at nakakabit sa isang hayop na mas mabigat pa sa grand piano at kilala sa mabilis uminit ang ulo. Naninirahan ang mga wild na kalabaw sa mga latian at damuhan ng India at ilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Sila rin ang mga ninuno ng mga alagang kalabaw na ginagamit sa pag-aararo ng mga palayan. Ngunit kung ang alagang kalabaw ay kilala sa pagiging maamo at matiisin, ang ligaw nitong kamag-anak ay nananatiling isa sa pinakamalakas at pinakamapanganib na miyembro ng pamilya ng mga ligaw na baka.
Ngunit ang wild na kalabaw ay kabaligtaran ng maamong alagang kalabaw. Palagi itong alerto, madaling magalit, at hindi magdadalawang isip na sugurin ang anumang hayop o tao na sa tingin nito ay banta. Kasama nitong naninirahan sa iisang kapaligiran ang mga tigre at buwaya, at bagamat maaring maging madaling target ang isang batang kalabaw, ibang usapan na kapag isang ganap na adult na wild na kalabaw ang kaharap. Kapag ibinaba nito ang napakalalaki nitong mga sungay, nagiging napakahirap itong kalaban kahit para sa pinakamabagsik na mandaragit. Number 3, the aurochs. Sa ikatlong pwesto ay ang aurochs, isang hayop na hindi na natin kailanman makikitang buhay. Ito lamang ang hayop sa listahang ito na ganap ng extinct dahil ang huling na italang aurochs ay namatay noong 1627 sa isang kagubatan sa Poland. Ngunit hindi ito maaaring alisin sa listahan ng pinakamalakas na wild na baka dahil ito ang orihinal na wild na toro, ang ninuno ng lahat ng alagang baka sa mundo ngayon. Sa madaling salita, ang bawat baka, bawat piraso ng karne at bawat baso ng gatas na mayroon tayo ngayon ay nagmula sa makapangyarihang hayop na ito. Kung ikukumpara, ang mga modernong baka ay parang mas maliit at mas maamong bersyon lamang ng kanilang sinaunang ninuno. Ang isang lalaking aurochs ay umaabot ng 5.9 feet o 1.8 meters ang taas sa balikat at tumitimbang ng humigit kumulang 1 tonelada. Mayroon din itong mahahabang sungay na nakakurba pasulong at maaring umabot sa 80 centimeters ang haba. Noong sinaunang panahon, laganap ang aurochs sa Europa, Asia at Hilagang Afrika. Maging ang mga sinaunang tao ay tunay na kinatatakutan ang hayop na ito. Isinulat ito ng mga Romano at ipinagmamalaki ng mga mangangaso noon ang pagpatay sa isang aurochs, katulad ng ipinagmamalaki ngayon ng ilan ang pag-akyat sa matataas na bundok. Maging si Julius Caesar ay nagsulat tungkol sa mga wild na toro sa Europa at inilarawan ang mga ito na halos kasinlaki ng mga elepante. Bagamat malinaw na pinalabis niya ang paglalarawan, ipinapakita lamang nito kung gaano kalaking takot ang idinulot ng mga aurochs sa mga tao noon. Mabilis silang kumilos, mabangis kung lumaban, at armado ng napakalaking sungay. Hindi sila ang uri ng baka na makikita mong nanginginain sa damuhan. Sa paglipas ng panahon, patuloy silang hinanting ng tao at inagawan ng tirahan hanggang sa tuluyan silang mawala sa mundo. Kaya nananatili sila sa ikatlong pwesto bilang paalala na ang mga maamong baka sa kasalukuyan ay nagmula sa isa sa pinakanakakatakot na hayop na minsang gumala sa Europa. Number 4, wild yak. Sa ika-4 na pwesto ay ang wild yak, isang dambuhalang hayop na tila piniling manirahan sa pinakamatataas na lugar sa mundo. Ang malalaking lalaki ay maaring tumimbang ng mahigit 1,000 kilo at daladala nila ang napakalaking bigat na iyon habang naninirahan sa Tibetan Plateau, isa sa pinakamataas na rehiyon sa planeta. Doon, napakanipis ng hangin kaya karamihan sa mga hayop, pati tao, ay nahihirapang huminga. Nakatira sila sa mga lugar na lampas 16,400 feet o 5,000 meters ang taas, kung saan maaaring bumaba ang temperatura hanggang negative 40 degrees Celsius. Ngunit para sa wild na yak, tila wala lamang ang matinding lamig at manipis na hangin. Balot ang buong katawan nito ng napakakapal at napakahabang balahibo na halos sumayad na sa lupa, na para bang palagi itong nakasuot ng makapal na kumot laban sa nagyayelong klima. Sa ilalim ng makapal na balahibong iyon ay nakatago ang napakalakas nitong katawan na may malalaking kalamnan, mahahabang kurbadong sungay at mababang ulo na dinisenyo upang itulak at banggain ang anumang haharang sa daan nito. May isang tanyag na tala mula sa isang explorer noong 1898 na nagsasabing napakaraming wild na yak noon sa isang gilid ng Himalayas, na tila mas marami pa ang mga yak kaysa sa mismong burol. Ngunit ibang-iba na ang sitwasyon ngayon. Malaki na ang ibinaba ng kanilang populasyon at sa kasalukuyan ay nanganganib ng maubos ang wild yak. Mas malaki at mas maitim ang wild na yak kaysa sa mga alagang yak na ginagamit ng tao para sa gatas at lana. Ngunit huwag itong maliitin. Ang isang adult na lalaking wild yak sa nagyayelo nitong tahanan ay isang tunay na dambuhalang nilalang. Kaunti lamang ang mga mandaragit na kayang mabuhay sa ganoong kataas na lugar, lalo pa ang makapagpabagsak ng isang ganap na wild yak. Malakas, matigas ang ulo, at kayang mabuhay sa mga kondisyong ikamamatay ng halos lahat ng iba pang hayop sa listahang ito. Number 5, the American Bison. Sa ika-5 pwesto ay ang American Bison,
ang pinakasikat na simbolo ng malalawak na kapatagan ng Hilagang Amerika. Marahil ay nakita mo na ito sa mga barya, watawat o mga lumang pelikulang western. Ngunit sa likod ng makapal nitong balahibo ay isang hayop na may pambihirang lakas at bilis. Ang isang malaking lalaking bison ay maaaring tumimbang ng hanggang 1,000 kilo. Kapansin-pansin din ang malaking umbok sa ibabaw ng mga balikat nito. At alam mo ba, ang umbok na iyon ay hindi taba, kundi isang napakalaking kumpol ng kalamnan na sumusuporta sa mabigat nitong ulo. Dahil dito, kaya nitong iugoy ang ulo nito na parang isang dambuhalang maso at maghukay sa makapal na niyebe upang maabot ang damo na nakabaon sa ilalim. Narito ang nakakagulat. Ang hayop na ito ay kayang tumakbo ng hanggang 40 miles kada oras o humigit kumulang 65 kilometers bawat oras. Mas mabilis pa kaysa sa pinakamabilis na taong nabuhay. Hindi lang iyon, kaya rin nitong tumalon ng halos 2 metro ang taas. Isipin mo ang isang hayop na halos kasinlaki ng pick-up truck, tumatakbo na parang kabayong pangkarera at tumatalon na parang usa. Hindi ito ang uri ng hayop na gugustuhin mong mabigla sa malapitan. Taon-taon, may mga turistang lumalapit ng sobra para lamang makakuha ng litrato at marami sa kanila ang napapahamak dahil minamaliit nila ang bilis at lakas ng bison. Noong unang panahon, ang American bison ay gumagala sa Hilagang Amerika sa mga kawan na umaabot sa 10-10 milyong individual. Napakarami, kaya binago nila ang mismong anyo ng kapatagan. Ngunit dahil sa matinding pangangaso, halos tuluyan silang naubos. Pagsapit ng taong 1900, tinatayang wala pang 2,000 ang natitira. Sa kabutihang palad, unti-unti silang dumami muli. Ngayon, ang American bison ay nagsisilbing buhay na patunay na ang laki, bilis at pambihirang lakas ay maaring matagpuan sa iisang hayop. Number 6, the African buffalo. Sa ika-6 na pwesto ay ang African buffalo na mas kilala rin bilang Cape buffalo. Marahil marami ang nag-aakalang mas mataas ang ranggo nito sa listahang ito. Ngunit kung pag-uusapan lamang ang laki at bigat, hindi nito kayang pantayan ang mga higanteng nauna rito. Ang isang malaking lalaking African buffalo ay karaniwang tumitimbang ng 1,500 hanggang 2,000 pounds o humigit kumulang 700 hanggang 900 kilo. Mas magaan ito kumpara sa gaur, wild yak at American bison. Ngunit huwag kang padadala sa bilang ng timbang dahil pagdating sa tapang at pagiging mapanganib, isa pa rin ito sa mga hayop na pinakaayaw makasalubong ng mga mandaragit sa kagubatan ng Afrika. Kaya bakit nasa ika-6 na pwesto ito? Dahil kung pagbabatayan ang lakas kumpara sa laki ng katawan, maaring ito ang pinakamagaling makipaglaban sa lahat ng nasa listahan. Sa buong Afrika, kilala ang Cape Buffalo sa bansag na widowmaker o tagapag-iwan ng mga byuda at hindi nito nakuha ang reputasyong iyon nang walang dahilan. Tinatayang responsable ito sa humigit kumulang 200 pagkamatay ng tao bawat taon, mas marami pa kaysa sa naidudulot ng mga layon. Sa ibabaw ng ulo nito ay may makapal na bahagi ng buto na tinatawag na boss, isang matigas na kalasag na nagsisilbing parang built-in na helmet. Mula rito ay nakausli ang mabibigat at matitibay nitong mga sungay. Ngunit ang pinakamapanganib na sandata ng hayop na ito ay ang ugali nito. Kilala ang African buffalo sa pagiging mapaghigante. May mga pagkakataong ang isang napinsalaang buffalo ay bumabalik upang tambangan ang mga ngasong puminsala dito. Kapag inatake ng mga layon ng kanilang kawan, hindi sila basta-bastang nagkakanya-kanya ng takbo. Sa halip, sabay-sabay silang lumalaban. Madalas nilang napapatay ang mga layon sa pamamagitan ng pagsuwag gamit ang kanilang mga sungay o pagyurak sa mga ito. At kapag ang kanilang mga anak ang nanganganib, ibinibigay nila ang lahat para maprotektahan ang mga ito. Kaya oo, maaaring hindi ito ang pinakamalaki sa listahan. Ngunit kung ang sukatan ng lakas ay ang kakayahang at tapang na gawing bangungot ang buhay ng isang mandaragit, walang dudang karapat-dapat ang African buffalo sa ika-6 na pwesto. Number 7, the European bison, Wisent. Sa ika-7 pwesto ay ang European bison, na kilala rin bilang Wisent. Ito ang pinakamabigat na wild na hayop sa buong Europa. Ang isang malaking lalaking European bison ay maaaring tumimbang ng humigit kumulang 2,000 pounds o 900 kilo. Mas matangkad ito ng kaunti kaysa sa American bison, ngunit mas payat ang pangangatawan. Tulad ng kamag-anak nito sa Amerika, mayroon din itong malaking umbok ng kalamnan sa balikat at makapal na balahibo sa harapang bahagi ng katawan. Muntik na ring tuluyang maglaho ang hayop na ito. Pagsapit ng unang bahagi ng 1900, naubos ang lahat ng wild na European bison dahil sa labis na pangangaso.
Sa kabutihang palad, may humigit kumulang 50 na individual na natira sa mga zoo at pribadong parke. Sila ang naging huling pag-asa ng buong species. Lahat ng European bison na gumagala sa mga kagubatan ngayon ay nagmula sa maliit na grupong yon, isa sa pinakakahanga-hangang kwento ng pagbabalik ng isang hayop mula sa bingit ng pagkalipol. Sa kasalukuyan, matatagpuan sila sa mga sinaunang kagubatan gaya ng Białowieża Forest na nasa hangganan ng Poland at Belarus, kung saan tahimik silang gumagala sa pagitan ng mga puno na tila mga nilalang mula sa isang alamat. Karaniwan silang mas kalmado kaysa sa African buffalo at hindi kasing agresibo ng American bison. Ngunit huwag kang magpalinlang sa kanilang pagiging tahimik. Ang isang ganap na European bison ay isa pa ring napakalakas na higante ng kagubatan na kayang ipagtanggol ang sarili kapag kinakailangan. Kayang ibalibag ng isang European bison ang isang ganap na tao ng halos walang kahirap-hirap. At kapag nasa mabuting kondisyon ang isang adult na wisent, halos wala ng hayop sa kagubatan nito ang maglalakas loob na kalabanin ito. Malaki, kalmado sa karamihan ng pagkakataon, ngunit napakalakas kapag napilitang lumaban. Iyan ang dahilan kung bakit nararapat ito sa ika-7 pwesto. Number 8, the banteng. Sa ika-8 pwesto ay ang banteng. Kung ang karamihan sa mga hayop sa listahang ito ay parang mga dambuhalang truck, ang banteng naman ay maihahalin tulad sa isang atletang may eleganteng pangangatawan. Madalas itong ituring na isa sa pinakamagandang uri ng baka sa buong mundo. Ang isang malaking lalaking banteng ay maaaring tumimbang ng humigit kumulang 2,000 pounds o 900 kilos. Hindi man ito kasing bigat ng mga naunang hayop sa listahan, dala nito ang timbang na iyon sa isang mas payat, mas matangkad at mas athletic na katawan. Ang mga lalaking banteng ay may makintab na kulay, maitim na kayumanggi o halos itim, samantalang ang mga babae ay may mapulang kayumangging balahibo. Pareho silang may tila puting medya sa ibabang bahagi ng kanilang mga paa at isang matingkad na puting marka sa likuran, kaya para bang bihis na bihis ang hayop. Matatagpuan ang banting sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya, kabilang ang mga isla ng Java, Bali at Borneo. Sila rin ang mga ninuno ng Bali cattle, isang uri ng alagang baka. Pagdating sa lakas, hindi dapat maliitin ang banteng. Ang isang sumusugod na lalaking banteng na may matutulis na sungay ay lubhang mapanganib. Ngunit sa halip na umasa lamang sa hilaw na lakas, mas ginagamit nito ang bilis, liksi at pagiging mapagmatsyag. Kapag may panganib, mas pinipili nitong mabilis na magtago sa kagubatan kaysa makipagsagupaan. Sa mga lugar na magkasama silang naninirahan, kabilang sa mga pangunahing mandaragit nito ang tigre at ang dhole o Asian wild dog. Sa kasamaang palad, malubha rin ang kalagayan ng banteng. Tinatayang bumaba ng halos 95% ang populasyon nito mula pa noong 1960. Maganda, mabilis at sapat ang lakas upang igalang, kaya nararapat lamang ang ika-8 pwesto para sa banteng. Number 9, the Kopre. Sa ika-9 na pwesto ay ang isa sa pinakamalalaking misteryo sa mundo ng mga wild na baka, ang Kopre. May posibilidad na ang hayop na ito ay tuluyan ng wala sa mundo dahil wala nang kumpirmadong nakitang buhay na Kopre sa loob ng maraming dekada. Mas nakakagulat pa rito, noong 1937 pa lamang natuklasan ng mga siyentipiko na isa pala itong hiwalay na species ng wild na baka. Napakahuli ng pagkakatuklas para sa isang hayop na ganoon kalaki. Ang Kopre, na tinatawag ding gray ox, ay dating naninirahan sa mga kagubatan ng Cambodia at ilang karatig bansa. Tinatayang ang isang malaking lalaking Kopre ay tumitimbang ng humigit kumulang 1,500 to 2,000 pounds o 700 to 900 kilo. Kaya isa rin ito sa malalaking miyembro ng pamilya ng mga wild na baka. Ang mga matatandang lalaking Kopre ay may mahahabang sungay na habang tumatanda ay nagbibitak-bitak at naghihimulmol ang mga dulo, isang kakaibang katangian na hindi makikita sa ibang uri ng wild na baka. Ito ang pambansang hayop ng Cambodia at sumisimbolo sa likas na kagubatan at yaman ng kalikasan ng bansa. Ngunit nakalulungkot isipin na maaring tuluyan na itong naglaho. Ang huling mapagkakatiwalaang mga ulat ng pagkakita rito ay noong 1960 hanggang 1970. Simula noon, sa kabila ng maraming ekspedisyon at paghahanap, wala nang nakapagpatunay na mayroon pang buhay na Kopre. Kaya bakit nasa listahan pa rin ito? Dahil noong nabubuhay pa ito, isa itong malaki at makapangyarihang wild na baka sa kagubatan. Kasama nitong namumuhay ang mga tigre at leopard at kaya nitong ipagtanggol ang sarili laban sa mga panganib.
Isa rin ito sa pinakakakaiba at pinakakamangha-manghang miyembro ng pamilya ng mga wild na baka, kaya hindi magiging kumpleto ang listahang ito kung wala ang kupre. Number 10, the tamaraw. Sa ika-10 pwesto ay ang tamaraw. Mula sa mga dambuhalang hayop sa itaas ng listahan, ngayon ay lilipat tayo sa isang mas maliit na uri ng wild na baka. Ngunit huwag mo itong mamaliitin dahil kilala ang tamaraw sa matapang nitong ugali. Ang tamaraw ay isang maliit na uri ng wild na kalabaw na matatagpuan lamang sa isla ng Mindoro sa Pilipinas. Wala kang makikitang wild na tamaraw saan man sa mundo maliban dito. Karaniwan itong tumitimbang ng 440 hanggang 660 pounds o 200 hanggang 300 kilo at may taas na humigit kumulang 1 metro sa balikat. Kung ihahambing sa mga higante sa unahan ng listahan, tila maliit nga ito. Mayroon itong maikli ngunit matutulis na V-shape na mga sungay at matibay na pangangatawan. Ngunit ayon sa mga lokal at mga mananaliksik, ang tamaraw ay mas matapang at mas agresibo kaysa sa inaakala ng marami batay sa laki nito. Maaaring hindi nito kayang tapatan ang malalaking mandaragit sa lakas, ngunit mabilis itong kumilos, matigas ang ulo, at sapat na mapanganib ang mga sungay nito upang magdulot ng seryosong pinsala. Ang tamaraw rin ang pinakamalaking katutubong hayop sa lupa sa Pilipinas. Noong 2017, opisyal itong idineklarang pambansang hayop sa lupa ng Pilipinas. Dahil dito, hindi lamang ito isang natatanging hayop kundi isa ring simbolo ng pambansang pagmamalaki. Sa kasamaang palad kritikal na nanganganib ng maubos ang tamaraw, ilang daang individual na lamang ang natitira sa kagubatan dahil sa pangangaso, pagkawala ng tirahan, at maging sa mga bitag na inilalagay para sa mga wild na baboy. Kaya napunta ang tamaraw sa ika-10 pwesto. Hindi man ito kabilang sa pinakamabigat na wild na baka, pinatutunayan nito na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa laki ng katawan, kundi pati sa tapang at tibay ng loob. Number 11, the land anoa. Sa ika-11 pwesto ay ang land anoa. Dito na tayo papasok sa pinakamaliliit na miyembro ng pamilya ng mga wild na baka. Ang land anoa ay matatagpuan lamang sa isla ng Sulawesi sa Indonesia at sa isang maliit na kalapit na isla. Sa unang tingin, para itong isang kalabaw na pinaliit hanggang sa maging kasinlaki ng isang malaking kambing o maliit na usa. Karaniwan itong tumitimbang ng 330 hanggang 600 pounds at wala pang 1 metro ang taas sa balikat. Sa malayuan, baka hindi mo pang mapansing isa pala itong uri ng wild na baka, ngunit huwag itong maliitin. Mayroon itong maikli, ngunit matutulis na sungay na parang mga sibat. Kilala rin itong hindi madaling hulaan ang kilos at mabilis dumepensa kapag nakakaramdam ng panganib o naiipit. Isa itong mahiyain at nag-iisang namumuhay sa makakapal na kagubatan. Mas gusto nitong umiwas sa tao at sa ibang hayop. Ngunit kapag napilitang lumaban, ang matutulis nitong mga sungay ay sapat upang makapinsala. Gayunpaman, dahil sa maliit nitong katawan, hindi nito kayang makipagsabayan sa mas malaking miyembro ng pamilya ng mga wild na baka. Tulad ng marami sa listahang ito, nanganganib din ang land anoa dahil sa pangangaso at patuloy na pagkawala ng kagubatan. Maliit, mailap, ngunit handang ipagtanggol ang sarili, kaya nararapat ito sa ika-11 pwesto. Number 12, the mountain anoa. Sa ika-12 pwesto ay ang mountain anoa, ang mas maliit pang kamag-anak ng land anoa. Taglay nito ang isang kakaibang titulo. Ito ang pinakamaliit na wild na baka sa buong mundo. Naninirahan ito sa matataas na kagubatan ng Sulawesi, Indonesia. Napakaliit at pandak ng katawan nito. Kaya kung makita mo ito sa kagubatan, malamang ay hindi mo isiping isa itong uri ng wild na baka. Karaniwan itong tumitimbang ng hanggang 150 kilo at kadalasan ay mas magaan pa rito. Mayroon itong makapal na balahibo at maikli at matitibay na sungay. Kung sakaling makita mo itong tumatakbo sa pagitan ng mga puno, malamang ay mapagkamalan mo itong isang kakaibang hayop sa kagubatan kaysa isang miyembro ng pamilya ng mga baka. Pagdating sa lakas, hindi ito maikukumpara sa mga higante sa unahan ng listahan. Maliit ito, maamo, at mas pinipiling umiwas sa panganib kaysa makipaglaban. Gayunpaman, kaya pa rin nitong gamitin ang matutulis nitong mga sungay upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga mandaragit o taong masyadong lumalapit. Tulad ng maraming wild na baka, nanganganib na rin itong maubos dahil sa pangangaso at patuloy na pagkasira ng tirahan nito. Pinatutunayan ng mountain anoa na hindi lahat ng miyembro ng pamilya ng mga wild na baka ay dambuhalang malalakas.
Ang iba ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagiging maingat at mailap. Kaya ito ang nasa ika-12 pwesto. Number 13, the Saola. At sa ika-13 pwesto, ang pinakamaamo at pinakamagaan sa lahat, ang Saola. Kung pag-uusapan ang hilaw na lakas, ito ang pinakamahinang miyembro ng pamilya ng mga wild na baka. Ngunit siya rin marahil ang pinakabihira at pinakamahalagang protektahan. Ang Saola ay tumitimbang lamang ng humigit kumulang 80 to 100 kilo. Mas kahawig pa nito ang isang antelope kaysa isang baka. Mayroon itong mahahaba at bahagyang kurbadong sungay, pati na rin ang magagandang puting marka sa mukha. Napakakaiba ng hayop na ito kaya mayroon itong sariling hiwalay na sangay sa family tree ng mga wild na baka. At narito ang nakakagulat. Noong 1992 lamang nalaman ng science na umiiral pala ang Saola. Natuklasan ito matapos makakita ang mga mananaliksik sa Vietnam ng mga kakaibang skull na may sungay sa bahay ng mga mangangaso. Ito ang unang malaking mammal sa lupa na nadiskubre sa mundo sa loob ng mahigit 50 taon. Isang bagay na halos hindi ka panipaniwala para sa isang hayop na ganoon ang laki. Dahil sa sobrang pambihira nito, tinawag itong Asian unicorn. Hindi dahil isa itong mahiwagang nilalang, kundi dahil napakabihira nitong makita. Matatagpuan lamang ito sa maulap na kabundukan ng Annamite sa hangganan ng Vietnam at Laos. Hindi rin ito nagtatagal kapag inaalagaan sa pagkabihag. Higit pa rito, wala nang kumpirmadong kuha ng Saola sa camera trap mula pa noong 2013. Ayon sa mga eksperto, maaring mas mababa sa 100 na lamang ang natitira sa wild at posible pang mas kaunti kaysa roon. Kaya ito ang nasa pinakahuling pwesto sa ating ranking, hindi dahil mahina o walang halaga ang hayop na ito, kundi dahil hindi ito nilikha ng kalikasan upang makipaglaban. Nilikha ito upang manatiling mailap at makaiwas sa panganib. Ngunit sa kasalukuyan, ang pinakamalaking laban ng Saola ay hindi laban sa mga mandaragit, kundi ang laban para sa sarili nitong kaligtasan at patuloy na pag-iral.